What's up, beautiful people? Welcome back to my YouTube channel at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba gumawa ng maganda at catchy na book cover. Bilang isang author, napakahalaga ng book cover ng ating story dahil sa cover pa lang dapat ay nakukuha na natin ang atensyon ng mga readers kung ito ba ay dapat nilang basahin o bilhin. As a reader myself, guilty ako na madalas akong mabudol ng mga librong magaganda ang book cover. Pero sabi nga, don't judge a book by its cover. Literal. Kung minsan, hindi lahat ng magagandang cover ay maganda rin ang content, pero dapat gawin nating advantage ang book cover para mas ma-discover ang ating mga stories. Watch until the end dahil isi-share ko sa inyo yung mga tips na apply ko rin sa aking mga stories. But before we begin, you know the drill. Like this video, share this to your friends, comment down your questions, suggestions, and so on. And lastly, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to Tales of Demi for more awesome contents. As a writer, I believe it's also our responsibility to make sure na maganda yung book cover natin. Even though na hindi natin scope yung talent sa pag-create ng book covers like drawings, naniniwala ako na dapat meron tayong clarity sa kung anong gusto natin or yung vision natin sa pabalat ng story natin once na ito ay mapapublish na. Pero syempre, most of the time nagsusulat tayo online sa platform na Wattpad, kailangan yung visibility ng stories natin ay ma-maximize para makuha natin or ma-hook natin yung attention ng mambabasa. Kasi to be honest, isa rin sa naging mistake ko noong nagsisimula ako ay hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin yung book cover. Kumbaga, lang ako nun, bara-bara lang yung mga ginagawa ko. Kasi syempre, ako lang yung gumagawa ng sarili kong cover. But over the years, syempre, natuto na ako, may mga karanasan na ako sa publishing, at ito nga yung mga i-share ko sa inyo. So, tip number 1, kailangan meron kang clarity. Kasi once na assuming natin na nakuha ka na ng isang publishing house, hihingan ka pa nila ng concept para dun sa book cover mo. So, para di ka ma-overwhelm at mahirapan, tandaan mo lang tong 3 question na to. So, una, sino ba yung target audience ng story mo? Iyan ba ay pang children's book? Iyan ba ay para sa mga teenagers? Bakit kailangan alam mo yung target audience mo? Kasi syempre, iba-iba yung edad natin, iba-iba yung mga taste ng bawat age group. So kung children's book yan, malamang dapat ang cover ng libro mo ay nagmamatch dun sa mga pambata. Kung iyan naman ay targeted for adult, kailangan mature yung itsura nung book cover na gusto mo. Pangalawang question na dapat mong masagot, ano yung genre ng story mo? Iyan ba ay horror? Iyan ba ay romance? So depende sa kung anong genre mo. And last question, base dun sa genre mo at base dun sa target audience mo, ano yung vibes na gusto mong iparating dun sa book cover mo? When I say vibes, alam mo yung pag nakita mo yung isang cover, alam mo agad yung feeling. For example, ang target audience mo ay mga teenagers, sabihin natin mga senior high students, yan, high schoolers, and yung genre mo, sabihin natin teen fiction romance. So pangatlo, ano yung vibes na gusto mo para makapture mo yung genre mo at yung target audience mo? Karaniwan ko nakikita dito yung mga vibes na cutesy, di ba maraming ganong designs tayong nakikita sa Wattpad? Dahil nga sinabi kong clarity and know what your vision, okay din kung mas alam mo yung details na gusto mo. Like anong font, ano yung mga gusto mong elements na nandun sa story. Ikaw nang bahala doon. Mas precise, mas alam mo kung ano yung gusto mo, para sa akin, mas better. Pangalawang tip, kung hindi pa naman ipapublish as physical book yung libro mo or kung sa Wattpad pa lang naman ipopost yan, you can do it yourself. So, ang number 1 advantage ng DIY, syempre, makakatipid ka. Ang disadvantage nga lang ito is what if hindi ka maalam dun sa mga pag-e-edit. Pero ang kagandahan dito sa DIY, pwede kang matuto ng sarili mo. Napakadaming videos sa YouTube, sa TikTok na mga tutorials kung paano ba mag-edit ng book cover. At nakagawa na ako ng tutorial noon sa dati kong video. You can check that out also kung paano ko ginagawa yung mga book covers ko. Personally, natuto lang ako mag-edit sa Photoshop, and para sa mga na-overwhelm sa Photoshop, meron na tayo ngayon napaka-convenient na website na tinatawag na Canva. So, hindi to sponsored ni Canva. Pero nung na-discover ko si Canva dati, hindi na ako masyadong gumagamit ng Photoshop kasi napakalaking tulong nung Canva. Once na nag-premium ka, napakadami mong ma-access na
tools and also yung mga graphics design nila na mga naka-pro. Ang ganda talaga guys. And meron na sila mga pre-made covers doon. I-search nyo na lang, mag-search kayo ng mga tutorials kung paano magamit yung Canva. So kung hindi ka marunong, basic lang, mag-aral ka ng sarili mo. No kidding. Pero dun sa pangatlong tip na ibibigay ko sa inyo, kung wala kang time, kung wala kang tiyagang mag-aral ng DIY kung paano gumawa ng cover, ang napakasimple lang solusyon ay magpa-commission ka sa mga artist. Natutuwa ko kasi napakadami ng artist ngayon, Filipino artist sa social media ang gumagawa ng mga book covers sa Wattpad. So una, maghanap kayo ng artist na pasok dun sa gusto nyong style or vibes. Then next step, contact that artist or mag-inquire kayo kung magkano yung commission rates nila. Recently, I commissioned 3 different artists to do my book cover sa Wattpad at talaga namang natutuwa ko dahil napakagaling nila at nasatisfy nila yung gusto kong cover para dun sa story na yon. Gusto ko silang i-promote din at the same time dito sa aking YouTube channel bilang gratitude na rin sa kanilang good and well done sa aking pag-commission sa kanila. So una, si Mori Mori Julie. Siya yung kinuha kong artist dun sa story ko na Anuminous Affair. Gustuhan ko yung style ni Peb kasi medyo may pagka-semi, siya hindi siya totally anime, pero parang may touch siya ng, ang tawag ba dun, realism. Di ako familiar sa mga terms, pero parang na-capture niya yung gusto kong vibes na dark paranormal. Pero alam mo yun, hindi siya totally horror na matatakot yung mga readers. Nandun pa rin yung romance vibe. So, nakuha ni Peb. So, tuwa ako doon. Ang ganda nung kinalabasan. Next ko naman na kinumission ay si Gemwell Austria. Thankful ako sa kanya kasi ginawa niya ng fan art before yung The Peculiar Tale. At dahil doon na-discover ko siya at yung kanyang art style. Ang art style ni Gemwell, kaya ako siya kinuha for Ang Huling Binukot. Kasi yung AHB, parang gusto ko siya yung parang comic style. Pinoy comic style na medyo may pagkamanga. Naman, Gemwell, kudos sa'yo. Talaga namang na-capture niya yung Filipino vibes and at the same time, pasok dun sa category ko na fantasy and also target audience ko, yung mga teens. At ang last ko namang kinuha ay si Jella. More on, magaling siya sa backgrounds, mga sceneries. Dahil nakita ko yung portfolio ni Jella sa kanyang Instagram, nagkaroon kagad ako na idea, concept para dun sa Nemosines Tale. Ang galing din ni Jella. Kudos sa'yo. Yun nga guys, tamang promote lang sa mga artist na kinuha ko. And again, maraming salamat sa inyong tatlo. At kung mapapansin nyo guys, iba-iba man yung styles nila, pero nakuha nila yung mga pegs or yung vibes na gusto ko according dun sa genre and story and target audience ko. Kaya kung gusto niyo silang i-hire, kontakin nyo na sila sa kanilang mga social media page. Take note nga lang na pag nagpa-commission ka sa artist, katulad nga nung nabanggit kong unang tip, ikaw pa rin dapat as author yung magbigay sa kanila ng clarity and vision na gusto mo dun sa story. Kumbaga, wag mo sa kanila iasa lahat yung gusto mong concept. Ewan ko kung ako lang yung author na ganun, pero para sa akin, mas okay na magbigay ka pa rin ng gusto mong peg. Kasi syempre, yung artist, hindi naman niya alam kung tungkol saan yung story mo, hindi naman niya nabasa yan. Unless na lang kung fan siya at nabasa niya yung story mo, alam niya kung paano gagamayin yung cover mo. But at the same time, hayaan yung mag-explore yung artist na kinuha nyo na i-express yung creativity nila at style nila dun sa book cover mo. Kasi pag naman masyado mong micromanage, kumbaga, ikaw na lahat nagdikta lahat, wala nang room for magic. Kumbaga medyo din siya. You have to take chance na rin. You have to trust the artist na kinuha mo na kaya niyang makapture yung vibes na kinuha mo. And share ko lang, si Mori Mori Julie, siya rin kasi kinuha ng Anvil para dun sa book cover new edition ng Wake Up Dreamers. So, na-amaze lang ako kasi hindi ko micromanage yung artist dun sa cover. And yet, even though hindi niya nabasa yung story, yung kinalabasan niya, isakto dun sa na-vision ko. So, may mga ganong pagkakataon dapat na kailangan maging playful pa rin tayo dun sa paggawa ng book cover natin. Next thing naman na gusto kong i-discuss sa inyo, kasi may nag-comment nito sa YouTube ko nung nakaraan pa, na nagtatanong siya kung pwede ba daw gumamit ng AI sa book cover. Now, I believe this is still controversial. Huwag kang gumamit ng AI-generated images kung hindi ka marunong mag-edit ng basics like sa Photoshop. Kasi hindi mo pwedeng iasa lahat sa AI. Saka ang hindi kasi maganda sa AI, yung mga iba na generate na image, yung makikita nyo talagang artificial.
'Di ba? Pag ginamit mo siya sa book cover mo, parang ang pangit na agad ng impression ng readers mo na, ay, parang halatang ano to, Japex, parang ganon, 'di ba? So, ang best option talaga for me right now is book cover na DIY galing sa Canva. Yun nga lang, yung mga mas magagandang images naka-pro, kaya kailangan mag-subscribe ka. So, kung gusto talaga natin na mas magandang quality ng book cover natin, talagang gagastos tayo. So, dun sa 3 artist na kinumission ko, para sa akin, sulit yung mga binayad ko sa kanila. So, last is punta tayo dun sa mga don'ts na lagi niyong tatandaan sa pag gumagawa kayo ng book cover. Number 1, avoid niyo yung mga misleading book covers. For example, yung genre nyo talaga is erotica and smut. Tapos, pinackage nyo yung book cover na cutesy na parang intended sa mga teenagers. Pag binasa yan ng audience na hindi naman para dun sa target audience mo, that is misleading. Ito is para lang naman kasi sa akin. Kasi kung ako yung consumer, binili ko siya dahil gusto ko magbasa ng cutesy, ng light lang. Tapos, nung nabasa ko siya, nagulat ako na dark romance pala siya. So, parang mabebetray ako bilang isang consumer na reader. Number 2 na don'ts, ito, huwag niyong tatakbuhan yung artist na kinumission nyo. Kasi may mga naririnig akong incidents before na may mga writers na nagpapakommission sila sa artist tapos hindi nila nababayaran yung artist nila. So, kawawa naman yung artist na nag-effort dun para sa book cover na yun. And at the same time, di ba, parang integrity na rin yun. Kumbaga sa huwag mong tatakbuhan yung inutangan mo. Parang ganon. Next naman, as much as possible, do not use copyrighted images o yung gawa ng mga ibang artists. Kahit pa sabihin nating Wattpad yan. Alam ko, nung way back before, many years ago, nung wala pa mga Canva, maraming mga authors sa Wattpad yung gumagamit ng mga images ng mga tao pa nga, di ba? Ng mga artista pa nga. Pero ngayon, hanggat maaari, sanayin na natin yung sarili natin na gumamit ng mga images na copyright free kasi marami namang websites niyan ngayon. Explore nyo na lang. Hobby lang naman yung pagsusulat di ba? Kaya yung mga images na kinukuha natin dati sa paggawa ng book cover, yung makita lang natin sa Google, sa Facebook. Pero kung ikaw, gusto mo talagang seryosohin yung pagsusulat, let's practice. Let's start practicing kung paano gumawa ng book cover ng copyright free, by DIY sa Canva. Tatingin ko yung mga images from Canva pwedeng gamitin kasi binabayaran mo naman yung platform And yun nga, sa magpa-commission ka ng mga artist kasi, and make sure syempre na yung co-commission mong artist ay hindi nagnanakaw ng art ng iba kasi mahirap din yun, baka dun ka naman madali. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na to. At ang prayer ko sa mga aspiring artists din out there na patuloy nyong i-share ang inyong mga likha or artwork sa mundo dahil kailangan namin kayong mga writers, diba? So again guys, keep up the good work. God bless you. See you on my next vlog. Bye!